Hi! Tagal kong hindi nag ng video. Ang tagal kong hindi nagsalita sa mga video. Yung mga post ko, yung lahat, yung tungkol dun sa bagong bahay namin dito sa Pangasinan. Ito ang katas ng 30,000 na kapalit ng bahay namin dun sa Laguna. Kasi pinabayaran namin yung likod. Then yung gamit na isinama ko, which is binayaran niya ng 20,000. Hindi niya daw kayang bayaran ng 30 kasi gamit na daw lahat. Pero yung washing ko saka yung gas range ko bago pa. And then eto, awa ng Diyos, nakapagpatayo na kami ng kwarto para sa amin. Hindi lang talaga siya umabot hanggang dun sa kabila pa para magbigyan din ng kwarto yung anak ni partner ko. Doon muna siya natutulog sa kabila, yung babae. Tapos yung lalaki dito sa gilid, may tent sila ng jowa niya. Pag nakaluwag-luwag kami, saka na lang kami siguro magpapaayos. Sana magkaroon pa kami ng maraming blessing para mapaayos namin yung bahay namin. Nung nakalipat na kami dito, sobrang panatag na ng isip ko kasi wala na kami babayarang bahay. Sa ngayon, kumikita siya na sa sahod niya kahit papano. Bibigay kami kay tatay ng pambili ng ulam. Sa ngayon, yun pa lang yung kaya namin may tulong. Pero, karamihan ng gastos, lalo na sa pagkain, sa hipag ko, yung gamot ni nanay, yung bayad ng kuryente, tubig, di pa kami nakakatulong dyan. Tapos si tatay kasi nagtatrabaho din. Kaya ang nangyayari, ako yung nag-aalaga kay nanay sa haman ng partner ko. Pag sumasahod siya, nagbibigay kami ng 2,000 para sa ulam. Minsan pag sumasahod si tatay kasi nagtatrabaho si tatay construction, siya yung nagbibigay pagbili ng ulam. Tapos nung mga nakaraan is maliit pa lang yung sinasahod niya, although hindi minimum kasi dito sa province, maliit lang ang sahod dito, hindi kagaya sa Manila na pumapatak na 800 plus ang sahod ng guard. Ngayon, kung gugustuhin ko magtrabaho, hindi rin kakayanin kasi walang mag-aalaga kay nanay. Kailangan kasi kay nanay hands-on ka sa trabaho. And then, ngayon, itong buwan lang, pagpasok ng January, bago mag-February, ibinigay na sa partner ko yung regular duty niya. Hindi na siya reliever. Kaya masaya kami kasi kahit papano, hindi lang kahit papano, masaya kami kasi papatak na ng ilang araw ang pasok niya. Hindi lang 5, hindi lang 6, hindi lang 9. Kahit paunti-unti makakaipon kami at sana mangyari yan. Bigyan kami ni Lord ng maraming blessing para mapaayos namin yung bahay, mabigyan ng kwarto yung mga anak namin, makabili kami ng maraming pagkain. Maliit lang yung bahay namin pero saya kami. Pakita ko sa inyo yung bahay namin, ha? Ito yung loob niya. Yan. Yan na siya. Ito yung kabila. So, ayun, sa umaga, pagkagising ko, asikasuhin ko yung bata, asikasuhin ko yung
plansyahin ko yung damit, tapos asigasuhin ko yung partner ko, hindi muna ako maglilinis dito. Ang gagawin ko, pagkatapos ko asigasuhin yung mga papasok, lilipat na ako dun sa kabilang bahay. Doon. Kasi nandoon si nanay. Hindi ko siya pwedeng dalhin dito kasi mainit. Ang gagawin ko doon, papakainin ko si nanay, papainumin ko ng gamot, tapos papaliguan ko. Kung nagpupo siya, hugasan ko, papalitan ko ng diaper. Kung nag-leak na yung ihi niya, mahirap pero kailangan gawin ko yun kasi yun na yung pwede kong maitulong, yun yung pwede kong maiganti sa mga blessing na binibigay ni Lord, saka yung pagpapakain sa amin kasi hindi naman namin kakayanin lahat. Sana dumating yung panahon na mabigyan kami pa ng maraming blessing para maibalik din namin sa kanila yung ginawa. Ito yung bahay namin, si tatay lang gumawa nito. Kasi si tatay karpintero siya, pati yung bahay nila sila lang gumawa. Hindi na kami nagbayad ng dito, hindi na kami nagbayad ng gagawa kasi si tatay na marunong. Hindi pa ako dumarating dito, pinuwesto na to ni tatay. Diba? Pinuwesto na to ni tatay, hindi pa ako dumarating dito. Pasalamat na lang din ako dahil ganun nga yung ginawa. Kasi dalawa lang naman sila magkapatid, kaya parang hinati na lang dito yung lupa. Sa kapatid niya yung isa, dito yung kanya. So, yun na lang. Mag-update uli ako sa susunod. Yan ang aming munting mansyon.